Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo. Panibagong updates po tayo kung saan si Miss Jano Gibbs, Mr. Jano Gibbs at si Miss Bing Loizaga ay meron po silang revelasyon patungkol kay Miss Catherine. At ano nga ba itong sinuportahan ni Mama Min patungkol sa pag-aasawa? No, ayun po ay trending ngayon sa social media at pag-uusapan natin yan maya-maya lang. Kung tayo magpunta dun sa ating private topic for today's video, ay meron po tayong mga napiling comments sa comment section kung saan bibigyan natin to ng pansin. Kasi ito po yung parang issue patungkol sa comparison ni Miss Kayla Estrada at ni Miss Catherine Bernardo. Marami pong mga umalma kasi number one is incomparable naman talaga silang dalawa. Magkaibang tao sila, magkaibang journey sila, magkaibang ganda sila at magkaiba silang ng personality. Kaya parang it's unfair for Miss Catherine and Kayla na sila po ay pagsabungin sa social media. Well, in fact, makikita nyo kung gaano kaklase itong dalawang babaeng to, diba? Kaya I no wonder why Mr. Daniel Padilla is talagang parang yung tipo ni Kayla yung kanyang gusto. Kasi ganito yung mga gusto niya, very classy lang, tahimik, very demure, ganon. So, isa sa mga nagkomento dito, si Miss Dinda de las Alas. Basahin ko lang sa inyo. Sabi niya, bakit di matanggap ng mga tao na number one si Catherine? Walang tigil ang mga bashers kasi wala silang magawang maganda. Kundi pabagsakin, hindi maabot si Queen Catherine. Ayan. So, which is very, very true, diba? Marami po talaga ngayon na parang kasalanan ba ni Catherine talaga na mag number one siya sa maraming bagay? Kasalanan ba niya na mag-slay siya, 'di ba, sa mga ganitong pagkakataon? Hindi niya po 'yun kasalanan, no? Alam niyo, why I really love Catherine? Kasi never po 'yan nag-fight back, eh. Never po siyang nagsalita ng masasama against people. Kahit gaano kasakit ang mga sinasabi ng mga tao, remain silent pa rin po siya. Kasi the best revenge siya pwede mong gawin, keep silent, 'di ba? And sabi pa ni Mr. Resita, bakit nagalit yung mga fans si Kayla? Sa totoo lang, wala pa sa kalingkingan ang narating ni Kayla. Oh my goodness, anong klaseng kayong fans? True. Eto ha, just for the record, hindi po si Miss Kayla ang nagalit ha. Mga fans ni Kayla, no? Yung mga nagsusupport kay Kayla ang nagalit nung nag-number one si Catherine. Well, in fact, is si Kayla nga parang wala lang naman din siya pakialam eh, kahit nag-number one si Catherine eh. Kahit nga nag-number two siya, wala siyang pakialam dyan eh. Dahil yan po ay fan votation po yan sa social media. At wala rin naman silang magiging sweldo dyan. Ano lang yan, popularity lang, 'di ba? Pero yun nga, medyo naging malaki kasi yung feedback nito doon po sa mga fans si Kayla. Kala nila, talagang dinidehado si Miss Kayla. Well, in fact, yun po ang lumabas na resulta. Wala tayong magagawa, 'di ba? Sabi pa dito ni Miss Marites Ferrer. Sabi niya, ang galit kay Kat mga bashers kasi kahit anong gawin nila, hindi si Kat pinatulan sa kanila at ang fans naman ni Kayla ang hambog. Kala nila hindi na maaagaw ang top 1 na Kayla, kaso naagaw kaya hindi nila matanggal. Ngayon, Miss Tareds, may nominee na naman si Kat sa Sinfluential. Ngayon, tuloy ng mga Cats magboto para mangisay na lang mga bashers ni Kat kasi hindi nila matanggap ang katotohanan. Oo, tanggapin na lang natin yung katotohanan na talagang yun na nga lang talaga yun, diba? So anyways, congratulations Miss Catherine Bernardo kasi nagawa mo na naman, 'di ba? At pinapakita lang dito kung gaano karami ang mga nagmamahal at mga fans ni Miss Catherine. So dumako na tayo sa ating topic for today's video dahil ito pong si Mama Min. Ayan, nag-trending po si Mama Min dahil po sa kanyang naging reaksyon sa isang post, no? So sabi po dito ng Abante Tonight, sabi niya, Ma'am ni Catherine, nilike chikang gustong mag-settle down si Daniel. So dahil po doon sa pagla-like, no, nataranta po na naman sa online world ang solid Daniel fans dahil sa pag-like ng nanay ni Catherine Bernardo sa social media post about Daniel Padilla. Halos hindi magkanda-ugaga at naguunahan pa ang mga fans ni Catherine at Daniel sa pagbibigay ng kwento sa mismong online article post ng Kapamilya Network. Napansin kasi agad ng mga tambay sa social media na pinusuan ni Mama Min Bernardo ang artikulo kung saan mababasa na na-realize si Dij na hindi na siya bumabata. So 30 years old na siya at iniisip na raw ang pagkakaroon ng sariling anak. Mukhang nabuhayan ng ilang solid followers at Daniel na umaasa pa rin na muling magkabalikan sina Kat at Daniel. Pero marami rin ang kumukuda na malabong magkabalikan ng dalawa dahil pareho na silang in love sa kani-kanilang mga jowa. Yun po yung laman ng balita. So dahil dyan is talagang alam niyo po,
kahit pag-like, kahit pag-comment, diba? Kung si Mayor Alcala nga po na hinihina lang si Mayor Alcala na parang nag-react at nag-comment dun sa TikTok post na kailan daw maglo-launch itong si Catherine at saka si Mayor Alcala. Tapos biglang may nag-comment, tapos may nag-react, nag-trending na. Ito pa kaya, diba? Si Mama Min mismo ang nag-like dun sa post na yon. Kaya po talaga nag-trending siya sa social media. Pero para sa akin naman is wala lang naman din po talagang epekto yon. Kung titignan natin, kung susuriin natin, 'di ba? Everybody has the right na parang matuwa sa isang post, 'di ba? Minsan nga, 'di ba, pag nanonood tayo sa social media, meron lang tayong natawa lang tayo, nilalike na natin, pero yun nga, pero dahil nga sila po ay related dun po sa mga malalaking pangalan sa industriya ng showbiz. That's the reason why ganun na lang katindi yung naging reaction ng mga netizen sa ganitong pagkakataon. Kaya hindi natin sila masisisi kung bakit ganun, ano. So, ano na lang tayo, maging mapanuri na lang tayo, 'di ba? Pero as of now kasi parang wala pa rin naman talaga ako nakikita na any evidence na sinasabi kasi ng ilan, lalo na mga Katniel fans, na nagkabalikan na nga daw. Well, kung totoo man yung mga balita na yan, tanging si Miss Catherine Bernardo lang at si Daniel ang makakapag-confirm niyan. Pero as of now, is nililink po yung pangalan ni Daniel kay Kayla. Pero ang balita ko lang ito'y balita ko lamang. Kaya daw ginagawa yun kasi may bago daw silang project. Kaya parang nililink si Daniel kay Catherine. Yun yung mga bali-balita. So anyways, ayan, pag-usapan na natin yung ilan sa mga statement naman nito pong si Mr. Jano Gibbs at Melissa. Si Miss Melissa, yung anak niya, hindi magkaika-kaila na sa industriya. Sabi niya, itinanong kasi dito ang patungkol kay Catherine Bernardo, no? And nakwento po nila yung naging experience sila kay Catherine. At ito yung sinabi nila. Sabi niya, hindi maikakaila na sa industriya ng showbiz, maraming taong nagiging sikat at madalas na napapaligiran ng mga alingaw-ngaw at intriga. Ngunit si Catherine, ayon sa mag-asawang Jano at Melissa, ay isang halimbawa ng isang tao na talagang nakatuon ang atensyon sa pagpapakita ng kabutihan, hindi lamang sa harap ng kamera kundi sa tunay na buhay. So sinasabi, pinapatotohanan po dito ni Mr. Jano Gibbs at Melissa Gibbs, no? If I'm not mistaken, si Miss Melissa po is anak po ni Mr. Jano Gibbs kay Miss Bing Loizaga. No, pinapatunayan nila dito how good people, kung gaano po kabait ang isang Catherine Bernardo, no. At nakita niyo naman po yung mga ginagawa niya, 'di ba? Never po siyang nag-post sa kanya social media. Never niya pong in-expose 'yan. Si Mama Min lang talaga yung nagpo-post ng mga bagay-bagay, ang mga pangyayari, no. Kaya yung mga nag-iintriga kay Miss Catherine Bernardo na parang kini-question niyo si Catherine, bakit tahimik patungkol sa mga intriga, patungkol sa mga issue ng gobyerno. Mas uunahin niya pa, no, mas bibigyan niya pa ng pansin yung pagtulong kaysa ngumaungaw, no, kasi alam naman din niya na ang kapalaran at ang desisyon ay manggagaling pa rin sa mga mambabatas na siya pong nagkakaroon po ng nagkakaroon ng hearing, 'di ba? So, kaya naman talagang pinapatunayan lang dito ni Miss Catherine Bernardo na kung gaano po tayo ka-bless na isa tayo sa mga followers at supporters po ni Miss Catherine, 'di ba? Kaya congratulations Miss Cat, dahil talaga namang pinapakita mo na deserve mo lahat ng blessing na dumarating sa buhay mo ngayon.